Juan Ponce Enrile, binara ng mga OFW dahil sa alam mo yung komento niya or posta niya tungkol sa alam mo yung gagawing zero remittance week ng OFW mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Guys, grabe. So, bago natin pag-usapan yan, welcome back to my channel. Nandito naman po tayo para sa isa na namang reaction video. Thank you guys for supporting. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, I don't forget to subscribe. And please click the notification bell na lang pala para maging notified ka sa future videos natin. So, yun na nga guys. Ang ginawang paalala ni Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile hinggil to sa ilulunsad umanong Zero Remittance Week ng mga OFWs bilang protesta sa pagsuko ng bansa kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Una nang umapila si Enrile na pag-aralan munang mabuti ang gagawing hakbang ng mga overseas Filipino workers. Eden Santos sa balita. Umani ng kaliwat ka ng batikos si dating Senate President at Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Yan ay matapos mag-post sa kanyang FB account si Enrile at pinaalalahanan ang sinumang nagpayo sa mga OFW na So, ito yung post niya, guys. So, this is a humble and solicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. So, sinasabi niyang, parang nilalahad nila na may nag-advise sa mga OFW na ito, mga political leaders na nag-advise sa kanila, no, na gawin ito. So, yun talaga yung pinaniniwalaan nila. Hindi na talaga nila alam, no, na sobrang daming nagmamahal kay PRRD, kaya sa mga Duterte. Kaya yun na lang yung palagi nilang sinasabi. Dito po sabi niya, as I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of OFWs that follow the advice? Patanong pa siya, no? May patanong pa siya kahit na sinasuggest na yan sa Kongreso eh. Hindi na yan tanong guys, suggestion na yan. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. Alam nga naman, syempre, sa abroad nila yung kinikita. Ang hirap naman kung tataksan niya ng Pilipinas, no? Sa abroad nga yan nila kinikita. Okay lang kung dito nila kinikita sa Pilipinas. Dapat lang naman talaga yan. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They're exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Grabe, no? Grabe. Ano nga law nga, siya nga pa nga nagsabi, sabi niya dito, Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. Diba? Law nga yan eh. So, bakit mo tinatakot sila? Law nga yan. Privilege nga nila yan. Diba? So, dito tayo guys sa mga reaction ng mga netizens. Tingnan nyo
na suspindihin ang pagpapadala nila ng pera sa Pilipinas. Inihayag nitong Lunes ng mga OFW sa iba't ibang bansa sa Europa ang 1-week zero remittance simula sa March 28 hanggang April 4 bilang protesta sa ginawang pagsuko ng Marcos administration kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Enrile na kung ang ganitong payo ay susundin ng ilang OFW ay baka gumanti ang Kongreso at kanselahin o suspindihin ang mga pribilehyo sa buwis ng mga OFW na susunod sa payo. Tingnan mo, di ba? Baka daw gumanti ang Kongreso. Ha? Anong gaganti? Ano na ba yung government natin ngayon, guys? Hindi na pro-Filipino, against Filipino na. No? Baka daw gumanti yung Congress. Anong gumanti? Karapatan naman ng mga OFW na hindi magpadala for 1 week. Karapatan nila yun na hindi magpadala sa pamilya nila. Bakit? May law ba na nagsasabing kailangan padalhan mo yung pamilya mo every day, every week, every month? Wala naman sila may-ari ng pera nila, so sila lang yung pwedeng mag-decide kung magpapadala ba sila o hindi. Alam mo yun? Tapos, alam mo yung suggestion niya? Kung gagawin daw nila to, ay yung Congress daw will retaliate. I-cancel daw yung mga privileges, tax privileges ng mga OFW na susunod sa pangyayaring ito. Naku, grabe, no? Tingnan mo, makikita mo yung mga comments mamaya. Grabe. Inihalimbawa nito ang income tax ng mga OFW na libre. Hindi rin sila nagbabayad ng travel taxes, airport fees, exempted din ang mga OFW mula sa mga documentary stamp tax sa kanilang mga remittance at sa pag-file ng income tax returns. Bukod dito, kailangan din anya nilang magkaroon ng mga passport para makapagtrabaho bilang OFW na pribilehiyong ipinagkaloob sa kanila ng Kongreso sa pamagitan ng mga batas na pinagtibay ng mga mambabatas. Ha? Ano yun? Bakit? Libre ba yung passport? Di ba binabayaran natin yan? Libre? Hindi naman yan libre Bakit sinasabi nilang ang government yung nagbibigay ng passport? Oo nga, pero binabayaran, di ba? Umapila ito sa mga OFW na pag-aralang mabuti ang payo sa kanila. Inamin naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na wala silang natatanggap na impormasyon kung sino ang nag-uudyok sa mga OFW. Gayunman, nakarating na anya sa kaalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng mga OFW. Nalaman na po ito, especially at nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin ang OFWs po ay mayroon silang sariling pag-aanalisa sa mga pangyayari. Pero tingnan mo yung comments ng mga OFW, sabi niya, with due respect, Manong JP Enrile, while I may not fully agree with the idea of zero remittances, your warning about its potential consequences contains several misconceptions that need to be clarified. First, OFWs should not be penalized for exercising their rights, including financial decisions regarding remittances. Correct. Right ng mga tao yun. Ano ba yan? Diba? Sino bang ano mo yung makakapagsabi na, kailangan wag kang magpadala ngayon. Kailangan sa susunod na buwan ka na magpadala ha. Wala naman Ikaw lang naman mismo yung magde-decide nun, di ba? First, tapos na yan. You imply that Congress can arbitrarily punish OFWs for withholding remittances, which can be against the law.
Correct, yun yung against the law. Pero yung hindi pagpapadala within a week, hindi yun against the law. Walang law. Pero dismayado ang karamihan sa mga nagkomento sa post ni Enrile dahil sa halip na solusyonan Correct, sa halip na solusyonan, no, 'di ba? Nandito second, OFWs earn their income abroad, not in the Philippines. So they are not required to pay Philippine income tax. Yan. Yan yung sinasabi ko. Hindi naman talaga sila pwedeng mag-tax income tax return daw. Tax daw. Hindi naman sila nagtatrabaho dito. Sa ibang bansa naman. Siyempre, hindi talaga sila magbabayad ng tax dito. Hahan. ang problema ay nagbabala ito sa posibleng ganti ng Kongreso sa ilulunsad na zero remittance. Grabe, no? Correct yun. Imbis na alam mo yun, gumawa sila ng solusyon at kasi binabati ko sila sa ginawa nilang kawalang hiyaan sa mga kay PRRD, anong tuloy yung sabi niya? Gusto, magre-retaliate daw yung Kongreso. Grabe. Tingnan nyo to dito ha. Sabi dito, whether a certain OFW may or may not send money to support their families for a week or months is an OFW's prerogative. No one from government should punish the person for doing such. Is there somebody from government been punished for the unconstitutional transfer of PhilHealth funds, irregularities of BICAM 2025 budget, unexplained flood control project, etc., etc.? Correct. Ito, yung OFW na ayaw magpadala, they will punish. Pero, yung mga unconstitutional transfer, no, ng PhilHealth funds sa mga project na meron ng mga pondo, hindi, walang pinananagot nila doon, 'di ba? Pero itong right ng tao, pinakialaman nila imbis na solusyonan, kinukontra nila. Dahil sa halip na solusyonan ang problema, ay nagbabala ito sa posibleng ganti ng Kongreso sa ilulunsad na zero remittance. Iginiit ng mga nagkomento na karapatan Nandito na naman, sabi dito, a responsible and fair government should protect its citizens. If any congressman dares to retaliate against OFWs by canceling our tax privileges simply because we exercise our right to express concerns, rest assured, we will not forget. Nako, nakakaboto pa naman yung mga OFW. We OFWs have the power to vote. We will remember who stands with us and who works against us. Any politician who threatens our rights and benefits will not receive our support in future elections. Yun. Babawi sila sa eleksyon. It's all right, Manong JP. Let's see how long the Philippines economy remains stable without us, the OFWs. Correct. You cannot impose a double taxation on OFWs. Di kami tanga. Oo, hindi naman pwede yun. Double ba yung tax nila? Babawasan pa dun sa pinagtatrabahuan nila, babawasan din dito sa Pilipinas. Ano yun? Tapos, sabi naman dito, really? Retaliate? Cancel tax privileges? So that's one way to add burdens to your people and gives more reasons to leave the Philippines for good. Besides on remittance matters, there are alternative to banks. Example, crypto, black market, and many more. I think the Congress has to think many times before doing that. Oo. Hindi na katulad dati na bangko lang talaga yung papadalhan mo, no? Meron ng crypto, meron ng marami pang paraan para makapagpadala na hindi na dadaan sa mga bangko-bangko. What if the OFWs will tell their families not to vote to those in Congress who would do that
to the OFWs, correct. Hindi nila sasabihin nila sa pamilya nila dito sa Pilipinas na, "Oh, wag niyo na ibotong si ano, si ano, si ano." Correct. OFW power, bring it on. We are not a Filipino for nothing. Correct. Manang Claire, Manang. Manang Claire Castro, anong anyari sa'yo? Dito ba isa? Congress is supposed to protect the welfare of OFWs, not retaliate. Correct. When we speak up, we need home. We send home billions. Correct. We sacrifice comfort, safety, and even dignity just to support our families and the country. And this is the response? Correct. When Duterte, a president loved by many OFWs, is being treated, grabe, correct, wrongly or unfairly, siguro yung nasa Seymour, hindi kasi natin maklik. The government should be for the people, not fight the people. Correct. Ito yung sinasabi ko kanina eh. If you have a different perspective, make them understand. Do not threaten or bully them. That's what decent leaders should do. Correct, no? Tinithreaten eh. Oh, tanggalin yung tax privileges nyo. Tax exempt granted to OFWs is not just privileges, is not just, it is a reward for the work earnings because Philippines cannot offer them domestic high salary, even just compensation. Not to mention blah blah blah. Correct. Di naman yun hindi naman yung tax exempt. Totoo, tax exempt talaga kasi hindi naman dito nagtatrabaho. Nasa ibang bansa naman. Patahan ng mga OFW kung suspindihin ng 1 linggo o buwan ang suporta sa kanilang pamilya. Idiniin din ng mga ito na walang nagpayo sa kanila ukol sa zero remittance. Batay Oo. Yan kasi yung pinagdidiinan talaga nila, no? Na may political leader na nasa likod nito. Kahit na ano lang talaga nila, kusa nilang naisip yan, no? Our OFWs weren't born yesterday. These are people who gained knowledge through experience to add to their educational experiences. They even spend more educational requirements to be at a par to where they are right now. They can't be easily persuaded by advices to do something drastic out of greed. This means they are severely affected and resonated. Correct. O, di ba? Sabi kasi nila, meron daw nagdidikta sa kanila na gawin ito. We are belittling them when you tell them that they were advised wrongly. Our OFWs are brilliant Filipinos. Not all have guts and tolerance to leave their motherland just because they were told so. Correct. My hard-earned money, my rules. Correct. Ipa-drug test mo na lang si Vangag. Wag ka na dumagdag sa problema. It's the right of every OFW wants to do their remittances. Correct. It's the OFW hard-earned money. Correct. No political advised us. It is an action of protest for the illegal and unconstitutional arrest of PRRD, whom the OFWs begged to run as president in 2016. Ganun pala. To remind the loudest voices that convinced the Davao City Mayor to file his candidacy as president came from the OFWs. And as president, he was true to his promise to protect our family and relatives in the Philippines from the menace of drugs and rampant crimes. He also fought for OFWs who were victims of crimes and abuses. Di ba? So, talagang walang nag-udyok sa kanila. Kusang loob talaga nila na gusto nila, no, na mag-zero remittance week. That's the problem of Congress. Vengeful. Correct.
Yun yung problema sa Kamara, eh, alam mo yung, mahilig mag-revenge. If that's the case, so be it. Then we can show this Congress, this government is not for the people. It's every man for himself. Correct. So kung mangyari talaga daw yun, so makikita talaga ng mga tao na na yung Congress daw, yung government daw ay not for the people, hindi para sa mga Pilipino or sa mga tao, kundi para lang talaga sa kanilang sariling kapakanan. A friendly reminder that Congress exists because Filipinos vote who they choose to vote. Oh, 'di ba? Friendly reminder daw. So pina-remind din niya si Enrile, no, na kami yung mga tao ang nagluklok sa prosesyon ng nasa Kongreso. Correct talaga. And if OFWs who are no less Filipino are not pleased with that Congress is doing to them or their families, then they should do what is right. Correct. Congress is meant to serve the people by not wasting tax and not putting a heavy burden on taxpayers. Correct. So, dapat talaga gawain yun ng Congress, no? Dito pa, we paid for our passports. Correct, binayaran yung mga passport, guys. Ito yung sinasabi ko kanina. We did not pay travel taxes but our family does. Oo, sila nang naman pero yung pamilya nila nagbabayad ng travel taxes. We do not pay airport fees but our family does. We are exempted to whatever it is you said documentary stamp but we pay for every remittances we send back home. O, di ba? Nagbabayad naman pala sila eh sa mga remittances. We are exempted from filing income tax returns, but the tax that we gave to the country every time we send money back to the Philippines, saan napupunta yun? You said the Congress granted privileges, but can you answer where the heck our OFW's taxes go? Di nga mapasali sa mga government benefits like 4Ps and everything pamilya namin dahil laging sagot ng taga-gobyerno, may abroad naman yan. Correct, correct, correct. Pag may abroad, no, hindi kasama sa 4P, sa tupad. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa record high na 38.34 billion US dollars ang remittances ng mga OFW na ipinadala sa Pilipinas noong 2024. Mas Grabe, no? Ang laki. Wow, grabe. mataas ng 3% mula sa 37.21 billion US dollars noong 2023. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. So, nako, anong masasabi nyo sa isyong ito? Kaya guys, hanggang dito na lang. God bless. Bye!